Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Tila ba nagulantang ang palasyo dahil nga dito sa pag-file ni President or former President Rodrigo Roa Duterte for Senate candidacy. Tila ba kung maaalala niyo ang finailan nitong si FPRRD ay ang bilang maging tatakbong alkalde ng mayor ng Davao, ngunit nagbago ang kanyang isip at nagdesisyon na mag-file or tumakbo bilang isang senador ng ating bansa. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talaga bang itong si former President Rodrigo Roa Duterte ay handa talagang manilbihan sa ating bansa at lalong-lalo na sa ating mga mamamayan. Tila ba ang rason kung bakit itong si FPRRD o si former President Rodrigo Roa Duterte ay tatakbo bilang Senado ay dahil balak niya talagang ubusin ang mga tulak at ang mga pulboronik dito sa ating bansa, unang-una na sa ating gobyerno at pati na rin sa loob ng palasyo katulad nitong si Presidente Kuting, ni Satanas Mags at itong si Tambaloslos Romualdez. Tila ba nagulat itong tatlong ito dahil sa pag pagbago ng desisyon nitong si former President Rodrigo Roa Duterte na tumakbo bilang Senado ng ating bansa. Kaya nga dito hindi maiwasan ng ating mga netizen at mga mamamayan na magbigay ng kanilang mga hinaing. Bakit pa kayo ibotong mga politikong matagal nang nakaupo? Parang ang wala kayong nakitang mali sa ginawa ng administrasyon ngayon ni hindi nyo kinundi na bakit pa kayo iboboto. Happy talaga kami sa vlog mo, sir. Lahat ng gusto namin tatakbo, slate ng PDP, Tatay Diggs, Atty. Rodriguez, Kong Marcoleta, yes na yes. Hilong-hilo na mga Nograles pati Tamba and Kuting sa diskarte ni Tatay Diggs. Grandmaster na talaga sa larangan ng politics. Yes, ikampanya natin, kabansa walang makinarya, kulang pondo. Vote straight Duterte, PDP, to fight versus Kawatinism, Sara impeachment and di Chacha na papatagalin ang term nila Vangag. Tayo kabansa ang magtataguyod, Duterte, PDP, straight at attorney Vic Rodriguez at Marcoleta. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat and God bless. Dito yung tipong, hihikayatin niyo ang mama na tumakbo-takbo tapos di niyo naman ipapakilala sa mga mahal niyo sa buhay, sa mga kaibigan, kaaway o kasama niyo sa trabaho man. Pagtulong-tulungan ho natin Congressman Rodante Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, dating Pangulong Rodrigo Duterte, kahit di siya tumakbo ng pagkasenador, kahit ano, ikakampanya ho natin yan, kalaban Nograles eh. Di ba? Di ho natin alam kung sino pa yung, meron pa ho tayong ilang oras na nalalabi para ma-finalize ang ating listahan o ang listahan ni Tatay Digong kung sino-sino ang magiging kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng pagkasenador sa 2025 midterm election. Pero para doon sa mga naghimok, talagang nagdasal at naghikayat dito kay Kong Dante, dito kay Attorney Vic Rodriguez, siguraduhin ho natin na gawin ho natin ang part natin dito sa isa na to. Kasi wala ho lahat kwenta, lahat ng pinagagawa natin paghihikayat, panghihimok o pananalangin para tumakbo itong mga individual na to. Ngayon, sa pagdating ng eleksyon, bigla ho natin iiwan sa ere itong mga individual na to. Hindi ho ganon. Dapat ho natin, ngayong nag-file na itong si Kong Dante at ang mga kandidato ng PDP laban. Pagka-file ho nila, wag na ho natin hintayin yung election season.
ikwento na ho natin kung anong klaseng paninindigan at prinsipyo ang meron itong mga individual na to. Yun lang ho ang aking panawagan dito sa PH Update. Tayo dito, ginagawa ho natin ang parte natin. As much as possible, hindi lang ho itong si Congressman Rodante Marcoleta. Kasi ang atin ho dito, hindi lang ho para sa para dumami ang manunood na sa atin, dumami yung mga subscribe. Hindi ho. Mga kababayan, magsi 600,000 na ho tayo dito sa PH Update. Doon sa level na masaya na ba tayo sa ating nakukuhang views, masaya na ba tayo sa ating subscriber, sobrang saya na ho natin. Wala na ho tayong mahihiling pang iba, ika nga. Nandyan na ho eh. Ang atin lang ho dito, nagawa na ho natin ang part natin dito sa mga influencer, sa mga kasama nating kakampanya dito sa mga individual na to. Ginagawa ho namin ang aming parte para mapakilala sa inyo itong mga individual na to. Ngayon, yung parte nyo bilang mga manonood, bilang mga supporter, bilang mga subscriber o member o kung ano pa man ang tawag dyan sa mga yan, follower, sa mga influencer, di lang kay PH Update, marami ho dyan. Mamaya third floor, panoorin natin, no? Gawin nyo ho yung parte nyo bilang supporters nitong mga individual na to. Gawin ho natin yung mga parte natin. Sa tingin ho natin, sa gayong paraan, tataas ho ang tsansa. Kasi wala akong kasiguraduhan, no? Kahit naman yung mga nasa senatorial slate, itong si Marcos Jr., alam ho nila hindi magiging madali itong politika na to, itong pagtakbo nila no, bilang senador na to. Alam mo ng mga yan, alam mo nila na napakasikip ng laban papuntang Senado ngayong 2025 midterm election. Pero pinagbigyan pa rin ho tayo nitong si Attorney Vic, Congressman Marcoleta, yang si mga nasa PDP laban, si Senator Bato, Senator Repe, Senator Bongo, nandyan na ho eh. Kumbaga, binigay na sa atin, yung hinihingi natin, ibinigay sa atin. Ngayong ibinigay sa atin, ay ano ho yung gagawin ninyo, kayo mga namanunood? Tayo, isang boto lang naman ho tayo dito eh. Kahit nga, kung iboboto nyo si Attorney Vic at tayo, biglang kung ano man ang nangyari, hindi tayo nakaboto kay Kong Dante, kay Attorney Vic, o kung sino pa man. Pero boboto ho tayo Wala ho, hindi nga natin tinitingnan kahit isang bilang ng boto na to. Sino ba si PH Update? Yung boto ko at boto nyo, iisa lang ho. Hindi naman yung boto ni PH Update special, o boto nitong third floor, boto ni Banat, o boto ng mga Banaters special sa mga boto nyo. Magkakaparehas ho tayo ng boto. Kaya ang sinasabi ko ho sa inyo dito, mga kababayan, manghikayat tayo, kahit kada isa sa atin makapanghatak lamang ng 100, okay na yun. Ayun na nga mga kababayan, no? Sobrang nagalak ho tayo dito sa ating nakita na to. At sana kayo din ho natuwa dito sa post na to ni Binibining Maharlika. Ngayon naman ho mga kababayan, dumako ho tayo dito sa pasadaan ho natin na mabilisan. Lagdameo na naman, anak ng toka. Ito sa Lagdameo, bakit napaka-pakialamero mo sa local election? Dapat ata ikaw naging DILG secretary. Di ho pwede, pakialamero. Ano ba naman problema, Lagdameo? Ang yaman-yaman nyo na. Ang tindi-tindi na impluwensya nyo. Special assistant to the president ka na. Bakit mo pinakikialaman yung mga nasa BARM, nasa North Cotabato? Ikaw ang rinireklamo eh. Doon sa North Cotabato. Sultan Kudarat ba yun? Nakalimutan natin Itong si Ali Pax sa Mangundadato. Ali Pax Mangundadato. Wait lang medyo sumasablay ho tayo ng konti-konti ngayon pero ayan. Sultan Kudarat. Pangingialam mo doon sa local politics. Ngayon naman dito sa BARM, pangingialam mo na naman sa local politics. Anak ng toko, wag hong ganyan. Yung ibang mga dyan, kaalyado yan ni Makoy. Yang ginagawa mo na yan, hindi nakakabuti sa administrasyon nito nga kaibigan mong bangag. Ito, pakinggan natin to. Nakananto ka. Merong skandalong kinasangkutan, merong mga batikos kay Senator Christopher Bongo nung panahon ni Tatay Digong. Pero, di ho natin siya narinig na merong mga local government official ang nagsalita dito kay Senator Christopher Bongo na kesyo nangingialam siya. Pinakikialaman niya ang mga local government official. Etong si Lagdameo, ang kapal ng mukha nitong mama na to. Pakinggan natin to. Hindi natin tatapusin to kasi marami po tayong tatalakayin dito sa video na to. Nandyan yung third floor, yung official, sa kanila na mismo manggagaling. Ayaw kasi natin na sa atin manggaling yung pagtakbo na yan nitong si Attorney Vic. Nakita na natin yung video niya, chinecheck niya yung kanyang COC. Tingnan natin mamaya, panoorin pakinggan natin kung ano yung mga punto de vista ng mga iniidolo natin, yung mga boss natin na yan dyan sa third floor studio. Gov, again,
Very quickly, ano lang kung masasabi ninyo na tila yung Pakialam matagal yan na ang hong tulad niyo. pinagpaguran na family alliance, nagkaroon ho ng Yung matagal ng pinagpaguran na family gulo ngayon. alliance na kung saan hindi dati magkasundo ang Mastura Siswat, inayos natin yan sa loob ng 6 na taon. At 6 na ngayon taon. sa pagpasok ng Anton Nagame, itong linta Ibig sabihin, panahon ni Tatay Digong, tinatrabaho yung mga ano ho yan. Kasi diyan sa ano na yan, bahagi ng ating bansa na yan, talagang pamilya ho. Yung problema, talagang yung ugat ng problema nila, nasa matagal ng panahon. Hindi lang ho dahil sa politika, talagang away pamilya ho. Ngayon, dito nung panahon ni Tatay Digong, inayos niya yan. Pumasok tong administrasyon na to, umiepal itong si Lagdameo. Sarap batukan ni Lagdameo, no? Daming pinapakialaman. na ito. Pagpulburong ka na lang, Lagdameo, anak ng toka. I believe he is the distraction of the whole region of Guam. Siya ang nagpapagulo dito dahil pinapakialaman niya ang mga political arena dito, which they are outsider of the region. So nakapagtataka, dahil from time to time, tinatakot ni Anton itong mga mayors natin na hindi niya alam na kami ay magkakamag-anak and he is an outsider. Siya po ay hindi namin kadugo. Oh. Kumbaga, he is not a resident of Guam. He is also not a resident of Maguindanao. So nakapagtataka na from time to time, pinapatawag itong mga mayor at tinatakot niya. Tinatakot Grabe itong mga naman. mayor na ito na pag hindi sumunod sa kanya, kakasuhan niya ng mga fabricated cases. Ang dami niyang ginagawa, fabricated cases, tinatakot niya. Maliban doon, kanya daw ang military, kanya daw ang PNP. Ay naku, Anton, nakapagtataka kung bakit ganun ka kamahal ng rehiyon ng Guam. Ano ba yan? I hope mali yung accusation nila na ikaw ay tumatanggap ng bilyon-bilyon pagmamahal. So I do not know what kind of pagmamahal ang binibigay ba sa iyo. So liban doon, ito naman sa South Cotabato, alam natin siya ang PFP president. Pero alam din natin kung anong ginagawa niya sa Guam. No, I hope kumbaga mali ako. Allegedly, he's one of the contractor. So kaya ganun ka-dedicate itong si Tamano. Itong Tamayo. Ka-dedicate kung bakit ganun na lang pinaglalaban niya ang Guam. Na he's also an outsider of the region of Guam. Ngayon, sinasabi ni Tamano na kami po ay nakikialam sa South Cotabato. No, wala kaming pakialam sa South Cotabato. Kung tingnan natin line up na kumakalaban sa kanya, wala nga kaming pamilyar yan eh. Kung tutuusin, si Tamano, isa rin ito siya nakikialam sa rehiyon ng Guam. So sa lahat sila, ang tanong ko, ano ba yung interest nila dito? Bakit yung interest nila umaapaw kumpara doon sa dapat na protektahan nila yung pangalan ng presidente, yung imahe ng presidente, ba't ngayon sinisira nila? Sinisira nila yung imahe na ating mahal na presidente base sa kanilang personal interest. Kaya ako po yung nagtatanong, ano ba itong personal interest nila? I hope mali na ang personal interest nila is ito bang bilyong-bilyong pagmamahal na binibigay ng Guam. Nako. Right now, dito sa munisipyo ng Das, ang daming unfinished infra ng Guam. Yung mga housing hindi tapos. Kung meron Naitigilo man natapos, kasama ko lahat ng mga mayors kahapon. Kasi gusto ho nitong administrasyon na to, magkagulo na naman dyan sa bahagi ng bansa natin na yan. Kasi hindi ho nila makontrol. Ang gagawin ho nila, hahayaan na lang bumalik doon sa status quo na dati pagka binanggit ang salitang Mindanao, magulo. Kaya yung si Anton Lagdameo, siguro talagang ginugulo niya yung BARM na yan, hindi ho natin mawari. Bakit niya pinapakialaman yung mga local government official dyan, tinatakot niya at kung ano pa. Base lang ho ito dyan sa mga sinasabi ng mga taga dyan, yung mga magkakamag-anak na politiko dyan sa BARM, no? Pati nga, di ba, si Governor Ali Pax Mangundadato nagsalita rin kahapon. Itong si Lagdameo din daw ang nanggugulo dun sa lugar nila. Kung ako dito kay Marcos, sa bagay, kahit naman sinong ilagay nitong si Marcos Jr., dahil bangag nga naman siya, maghahari-harian, magsisiga-sigaan, at talagang pagka hindi nila nakuha gusto nila, mananakot yung mga walang yang yan. Lahat nila may mga complaint na hindi tapos yung mga proyekto. Puro groundbreaking. Yun lang, magaling sila sa groundbreaking. At ito, ginagawa ni Anton. One of the attendees no October, not only one, but more, half of that attendees na pumunta ng Soto Grande, imagine it's filing activity from October 1 to October 8. Nagpatawag sila ng meeting. October 6, all the mayors of Maguindanao del Norte. Kung hindi ka pa naman luko-luko, ang gusto niya mangyari, one governor,
to be isang gobernador sa lahat. Pero gusto niya ipakita na ipahiya kami. Ipahiya. So, isang gobernador, tapos gi-free zone niya lahat ng congressman, nandoon Vice. din lahat ng vice governor, gi-free zone niya. Kumbaga, ikaw sila pa, ikaw PFP ka, ikaw UBJP ka, ikaw PFP So ka, parang tinarget ikaw po UBJP ka. yung So, para gubernatorial. targeted Targeted. yung gubernatorial, tapos i-free zone lahat yung sa baba. So, ibig sabihin nito, magkakamag-anak din ang gusto niyang gawin sa baba. So, pinagbabangga yun yung mga magkakamag-anak. So, how come na i-free zone niya lahat, na pinatawag niya lahat doon, at liban doon, pag hindi sumunod sa kanila, kakasuhan nila. Ano pong epekto niyan, Gov? Kung Para sakaling, silang tanga. ano pong epekto rin itong paglalaban-laban mulit ng mga family alliance na ang Kasi nga, yan ang gusto nila, magkaroon ng yung stability na nararanasan ngayon sa BARM, bumalik na naman doon sa dating magulo. Gusto nilang magkagulo ulit diyan sa ano na yan, diyan sa bahagi ng bansa natin yan. Walang iya talaga tong administrasyon na to. tagal na sanang naayos. Naayos na ito at we are hopeful na sana tahimik. Basta pagpasok ng mga karakter na ito na outsider ng BARM, ay nako, talagang sinira nila. Hindi lang yun ang ginawa ni Anton Lagameo. Remember Which means pag nasabing marami nasira, siyang ginawa. Marami siyang ginawang kapalpakan. Marami siyang ginawang instead na serbisyo sa taong bayan, instead na pagmamahal sa taong bayan, instead na panggogobyerno sa taong bayan, he is trying to oppress us. He is trying to dictate us kung ano yung dapat Walang gawin ng yatong bawat Lagameo isa. na Kumbaga, kahit Kapal sige ng pupunta mukha. ka ng bayan, kailangan pa ipagpaalam sa kanila. Naku, mali. He is damaging the face of the president. Imagine mo, haharap sa amin mga governor. When I was in Davao together with other governors in the whole region, humarap sa amin. Nakapagtataka doon, banyo ng banyo, singhot ang singhot. Hindi namin, from time to time, na out of focus kami that banyo ng banyo. Mamaya, mag-uumpisa naman kami sa topic. Alam niya yan. Banyo ng banyo ito sa Lagdameo, singhot ng singhot. Anak ng tokwa. It's up to him kung kailangan niya i-deny yan, but he knows about it. Dahil kami, nandun kami mga gobernador, nagtataka kami. Pero Hindi lang yan you are- ang problema namin. Like what happened no sa the Love for All program of our First Lady, ating Yes, kagalang-galang na First Lady. Meron tayong Love for All program in the province of Maguindanao. Diba? Dati, in the province of Maguindanao. But it was cancelled. Na-cancel dahil allegedly nagkaroon na, siguro a week prior to the event, nagkaroon ng putukan dito sa box. Sa box. Yan yung pag-ano ni Carialan. Opo. Alleged pag-operate ni Carialan. At remember, there was 8 casualties. That time, ayun, okay na yun. Sabihin natin, security risk. Okay, we understand Reason why it was why cancelled, it was cancelled. But 5 days after the date of the Love for All, dumating si President. Okay. Para bang, anong ginagawa ni Anton? It is a drama scenario. And then, aside from that, nagkaroon tayo ng Love for All program in the province of Sultan Kudarat. The Love for All program, it is a program of the First Lady kung saan puro serbisyong libre lahat. Libre ang medical treatment, libre ang laboratory, libre, all agency nandoon, which libre ang pagbibigay sa ating taong bayan. So, ang sinabi, 3 days prior to the event, meron nang tumimbre sa amin na gagawin ni Anton lahat-lahat na makakaya niyang paglilinta o lahat-lahat ng kaya niyang gawin as long na hindi makarating si President. So, ibig sabihin, he is not after of the program, he is not after of the services na ibibigay ng gobyerno, kundi personal interest niya. Ang dahil sinabi niya doon, sige, kaya kong pahiyain yan, kaya kong hindi papuntahin si First Lady yan, at yun ang ginawa niyang pananakot. Doon nag-umpisa, siguro natakot yung mga allies, at sinabi niya, kaya kong hindi papunta, hindi nga nakapunta. Dahil napigilan. So yun ang naging dahilan kung bakit a day after that, doon na kumalas. Kasi pinakot niya na. Kumbaga, kaya kong gawin yan. O kaya kong... It happened. It Kumbaga, happened. It happened. Lahat ng mga sekretary, kaya kong pigilan na hindi pumunta riyan. Oo. Pero you are known to be... Tuloy yung programa. Tinuloy namin ang lahat ng programa dahil unang-una, ang pinahiya ni Anton, hindi kami. Yeah. Hindi kami ang pinahiya niya. Ang pinahiya ni Anton, yung gobyerno. Admin, opo. Yung services ng gobyerno na pawang libre lahat.
Ang pinahiya ni Anton, isa ating kagalang-galang na first lady, dahil wala, ang sabi, security risk. Tumawag pa siya. Security risk. Sabi ko, reported by Marines. Wala namang Marines sa Sultan Kudarat. Nearby province, wala rin Marines sa Maguindano del Sur. So, hindi ko alam kung saan yung security risk. Pinahiya niya, hindi kami. Ang pinahiya niya ang gobyerno because of his personal interest of Anton Linta Ladameo. Nako, yan na nga ho ba sinasabi natin. Ngayon ho mga kababayan, kailangan ay sabagay kahit naman makaabot sa attention nitong si Bangag to di ba? Anong gagawin niya kay Anton Lagdameo? Baka pagka tinanggal niya yan sa bilang pagiging special assistant to the president, kung ano pa ichuchu niyan sa social media o diyan sa mga media. Baka siya pang mismo maglaglag dito kay Marcos Jr. 'Di ba? Mahirap na kaya hindi mangyayari yan mga kababayan. Dito sa bahagi ng video natin na to, pag-usapan naman natin itong live na to nila Ma'am Pamela dito sa Sir Marlon. Game. Kumusta si Audio Minimi? Mrs. Mami, kumusta? Hello. Wala Malinaw. ba? Malinaw. Minimi. Salamat. Ayun, sige. Mabilis lang. May narinig ba kayong mga boses sa background? Meron. Yung nag-uusap. Meron. Parang usapang abogado yun. Yes, so today we would like to confirm that Attorney Vic Rodriguez is filing for Filing his certificate of his candidacy COC for Senate. Palakpakan ho muna tayo. Sa kanila na ho nang galing, di kay PH Update Kay Ma'am Pamela dito kay Sir Marlon na nang galing. Game. Wait lang. Sandali lang na ano kami sa... Ayun, so marami na po ba kayo napapanood na ating mga kaibigan na nandyan sa Manila Hotel ngayon na nagko-cover ng kanilang mga take for the yung mga nagpa-file ng COC. Kami po ay naghihintay lang ni Marlon ng oras para sa aming queue papunta sa Manila Hotel later on. Wala naman Marlon, na marami ako nasabi. Sabi ko lang today, magkasama nga tayo and we're only killing time at the moment until we wait for our queue na makapunta na sa Manila Hotel. Yeah. And we would like to confirm that today, Attorney Vic is filing his certificate of candidacy. And ang tanong na lang ngayon, Mm-mm. sabay ba sila pupunta sa COMELEC ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Nabalita din Marlon ngayon sa mga pahayagan na kahapon lang kasi ang balita ay nag-file ito ng kanyang mayoral race. Teka lang Pero base ho dito sa post nitong Hani Lacuna, meron pa pala tayo, dami pa natin dito. Pero base ho dito sa post nitong si Dr. Lorraine Badoy, di ko alam kung official niya to pero base ho dito, fake news daw yung ilinabas nitong si Deo Macalma na yung bubwit niya sinasabi na itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte aatras na pagka-mayor, tatakbo ng pagka-senador sa 2025 midterm election. Peking balita daw ho yun mga kababayan. Tuloy natin. Game. For Davao. Yeah. Oo, di ba? But today, this morning, we received... May breaking news, no? We received kasi the breaking news. news yung ginawa ni Atina Diaz na nagpakulay. Breaking news din na nag-pull out ang Mayor Duterte PRRD ng kanya namang final kahapon lang. Pero confirm na ba yun? That's another thing, but it was via supposedly a credible source na was it Manila Bulletin or Inquirer? Alam ko si O Lakay Manila Leo Macalma. Standard. May bukas pa. Thank you sa pakulay. Manila anyway, Standard antay natin. released it So just yun yung mga katanungan na antay natin yung sagot mamaya. Ang tanong kasi dyan, totoo bang dapat tumakbo siya ng mayor ng Davao? Yun ang Or clamor. is it a tactical thing that they did? Posible pa. Oo. Knowing ang PRRD, iba yung... Last minute, yung mga strategies niyan, malilito ka talaga eh. Alam mo ngayon ko na-appreciate yung... Although, nag-chess ka ba? Oo naman. Ako hindi ako nag-chess. Nagdadama ako. Yung kain-kain lang na gano'n. Chess ako pero hindi ako Na- ganun kagaling Na mag-chess. gano'n lang. Na
Pero ngayon ko na-appreciate na ang larong chess is a mind game. Oo naman, totoo pa. Totoo. Diba? And hindi mo alam, huwag mo kalimutan yung nangyari kay Pia. Totoo yan mga kababayan, no? Ano talaga yung chess na yan. Yung pamangkin ho natin, napakahusay mag-chess. Di ho tayo manalo-nalo sa kanya. Napakagaling na bata. Meron ho siyang future pagdating sa paglalaro ng chess. RD. Ang Mahirap yung chess na nag-file yan. pa sa Kahit kanya di tayo bago siya magaling yan. tumakbo ng pagkapangulo ay si Martin Dino, dating Quezon City Barangay Captain na father-in-law ni Aiza Seguera. Yung nag-file. Tapos, through substitution, ang tumakbo na talaga si PRRD na naging game changer noong 2016 presidential election. Yan. And good luck kay Congressman Dante Marcoleta. Nag-file na Kanina umaga siya. Nag-file, grabe, Maaga siya. overwhelming yung mga supporters. And sa pagpapile naman mamaya ni Atty. Vic Pam, ano ba, hindi lang mga kasama natin vloggers yung nagte-text at tumatawag sa atin. Pati may mga kasama tayo media na nagko-cover dun sa Comelec. Ang nag-text at na excited na rin. At tinatanong, kinukumpirma. Excited makascoop. Sinong Hindi, binigyan mo wala ng yung scoop? Wala nag-scoop eh. Lahat na yun eh, everybody And sinabi ko, darating na. And tinatanong nila anong oras. Sabi ko, basta. Darating. Bakit daw tayo naka-black? Hindi ko alam kung Hindi ko alam. Kasi naka-white ho ako, kaya naka-black sila. Pero kung naka-black ako, naka-white sila. Hindi ko kaya I always wear black para medyo payat-payat ang lola mo. Tapos yung kanina, di ba, ikaw naglalaro ka ng chess. Sabi ni Chen, siya snake and ladder. Hindi, Marlon, another question here is, lumipad ang PRRD from Davao to Manila for this Nandito na ba specific talaga? day. Pero parating, We pero have no sigurado idea, kayo but darating. for security reasons, we cannot disclose the information, no? Kung nandito na, lumapag na, or anything like that. Ang tanong actually dito is, una nang nag-file ang mga PDP candidates na ang nag-antabay ay ang PDP President na si Sen. Robin Padilla. Ngayon, specifically ngayong araw na to, sino kaya ang kanyang mga susuportahan papasok ng COMELEC for filing? Or another question is it true that he will also file as one of the senators for Hindi natin masabi pa. for midterm? Mali natin. Siyempre, expect natin darating din yung mga PDP personalities. And siguro darating din ng Senator Robin Padilla. And kanina lang, ang alam ko na darating din yung si dating Assistant Secretary Mopa Uson na tumatakbo naman ngayon bilang councilor sa Manila. councilor sa Anong district kaya? District 3, alam ko. District tinatakbo. 3. Good luck po kay Asik Mopa. Kung tanungin kaya natin siya, ano bang mga gusto mong tatanungin sa kanya if ever makausap natin siya? Kung ano yung plataforma niya and bakit District 3, taga Sobatan, Maynila pa talaga. Hindi, dapat tinakbo niya ho, congressman. First district para di ba yung... Actually, konektado ho ito, konektado tong na to. Dahil nakita natin dito si Chua, ito. Teka lang ho mga kababayan. Ilusot na ho natin ito. Tignan nyo ako sinong katabi nitong si Hani Lacuna. God first. Mayor Isko Moreno. No joke. Manarisim lang ho yun, pero God first lagi. Mayor Isko Moreno ang susuportahan natin dyan sa lungsod ng Maynila. Nakikita nyo sinong nasa tabi nitong si Hani Lacuna. Ganyan ho talaga sa politika. Kampi mo dati, kalaban mo na ngayon. At ngayon, mas dumami pa kalaban mo. Nandiyan pa si Sam Versosa. Pero itong Ali na to, traidor, isa ho sa mga traidor ito. Siguro nakatikim ng halimuyak nitong si Tambalosos. Pakinggan nyo ho ito. Time kayo po yung pipiliin ng mga taga Manila. Why po? Ay, kasi po Tiwala lang, madam, tiwala lang. nararamdaman po naman namin habang kami po nag-inibigor na ang kanila pong suporta at pagmamahal ay nasa akin pa rin. At naniniwala po sila sa aking pong kakayahan na magpatuloy bilang kanilang Nako. Itong si Hani Lacuna, tigil-tigilan mo yan. Di ka uubra dito kay Mayor Isko Moreno. Mahal na mga Manileño itong si Mayor Isko. At kita nyo naman ho, sinong katabi nitong si Mayor Hani Lacuna? Walang iba kung hindi yang si Congressman Joel Chua. Anong balita, boss? Itong mama na to, ang kapal ng mukha nito eh.
Sabi ni Kong Dante, pagka ikaw ay neophyte congressman, ang pinakamataas na pwesto sa mga komite na pwede mong hawakan, vice chair, okay? Pero dahil maingay ho yan sa social media, bira ho siya ng bira kay Vice President Sara Duterte. Opo, siyempre, napatunayan niya ang kanyang sarili bilang number 1 na kritiko ng mga Duterte. Kaya ipinwesto ho siya bilang chairperson ng Committee on Good Government and Public Accountability. Ang kapal ng mukha mo, boss! Tuloy, ay, alis na ho tayo dito. Siningat lang ho natin itong si Ani Lacuna kasi napag-usapan itong si Madam Mocha Uson. Tatakbo siyang kasama nitong si Mayor Isko. Susuportahan ho natin yan, siyempre. Kahit di tayo boboto dyan, kakampanya ho natin yan. Mayor Isko at itong si Mocha Uson. Ang cookie ni Mocha. Ano kaya mga sa District 3? Kaya po yun, Santa Cruz. Kaya po Santa Cruz, San District. Pwede kaya natin siyang matanong? Mamaya, kung paano tayo, baka mabigla. Baka din magalit sa atin. Nakaka-starstruck din. Ang ganda talaga ng buhok niya. Ever since. Pretty naman talaga. So ano kayo guys? Ano ang expectations niyo ngayong araw na to? So, sa mga kaibigan natin vloggers, antay lang po. Alam namin marami na nasasabik kay Atty. Vic. Antay-antay lang po. And sana. Makumpleto na yung slot na inaasam ni PRRD. Oo nga. Marlon, isang mabilis lang din na talakayan, no? Itong excitement na meron tayo sa ating mga sa araw na to, Marlon. Meron naman konting kaguluhan ang nangyayari sa Sultan Kudarat. Wherein, oo. Kaya pagka Madam Segway, siyempre. Kaya tayo hindi natin naisip yun eh. Yung sesegwayin mo ulit yung pinalabas natin kanina, konektado pa rin ho doon sa issue ng Barm at Sultan Kudarat, yung pangingialam nitong si Lagdameo. Pagdating sa segwayan, walang makakalamang dyan kay Ma'am Pamela. Paano idol nga, di ba? Hindi naman natin magiging idol kung hindi mahusay sa segwayan yan. Segwayin mo, madam. Ang Segwayin. grupo ng Barm Yung Barm, no? na pinangungunahan ng mga nilateng manguda dating TESDA Secretary, Marlon, ay nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa pamumuno ng isang Special Assistant to the President, Anton Lagdameo. Correct. At nanawagan sila kahapon na ang grupo nito, pinangunahan nila ang panawagan na mag-resign o mag-step down ng isang Anton Lagdameo na kini-question nila na ano ba talaga ang role mo dyan sa Malacanang at assistant to the president ka. Pero ang mga lagi kasing nasasabi is siya ang nanguna, Anton Lagdameo, ang nanguna sa mga pambubuli ng mga mayor. Saka bakit kailangan niyang pakialaman? Yes, yun yung mga tanong eh. Yun ang problema. Correct. Anyway, yung ginagawa nila ngayon, particular ni Sap Anton, lalo lang itong nagre-result, lalo lang itong nagbubunga ng galit. Yeah. Pinagmumula ng galit ng mga kababayan natin sa Mindanao. And magre-resulta to, sigurado ako, na magiging zero ang makukuha boto. Correct. Pwede ho yan, no? Makikita ho nila yung kaibahan ng pamumuno nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte at nitong mga bangag na to na nasa Malacanang ngayon. Talaga? Makukuha boto ng Galing. boto ng alyansa ng alkansya ng Sa ng kabila, bagong Pilipinas. Marlon, sa kabila ng pagpapaulan nila ng maraming pera tuwing magkakaroon sila ng bagong Pilipinas Caravan. We'll see, ginagawa nila mukhang pera ang taong bayan. And we'll see. Siguro naman matatalino ng mga kababayan natin. Pero ang araw na ito, lagi nating papakaabangan natin ay ang oras after lunch. Kung anong oras tayo tutungo sa Manila Hotel para maghintay ng isang Attorney Vic Rodriguez. At kung another question is, kung siya ba ay sasamahan ng dalawang malaking personalidad from the past or previous administration. Sino tong dalawang personalidad na to? Ang tingin ko, Sino sa tingin mo? Ay naku, Marlon and Pam. Marlon and Pam. Hindi naman tayo mataas na personalidad. Di ba? Anyway, todo suporta ni dating Cabinet Secretary June Ebasco. Yes. So malamang sa malamang, sasamahan siya. And si PRRD, sabay ba sila magpa-file ng candidacy? Or talagang sasamahan lang siya? O magsasabay lang sila magpunta ng COMELEC? Na parang di sila magkakilala. Ay, hindi maaari yun. Di ba? Alam mo, don't forget kahapon nasa Davao si PRRD. So most probably ang biyahe niya ngayon lang yun. Oo nga.
oo nga, Ayun. Marlon. So Kailan ba maaaring nag- lumuwas siya ng Maynila para lang sa importanteng okasyon ngayong araw na to. Kailan sa tingin mo nagsimula ang alyansa? Hindi, mas malalim sa alyansa lang ito, yung pagiging magkaibigan ng isang Attorney Vic Rodriguez at ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tingin ko magkakilala na sila. Oo nga. Tingin ko magkakilala na. Pero mas lumalim lang Mm-mm. yung relasyon nilang dalawa nung sinimulan ng may nung nakalipas na February, nung kasalukuyan pa. No, yung Tingin ko. yung una nang sumampa talaga si Attorney Vic sa Maisog and things. Ako alam mo, Marlon, sa Dumaguete. At sa Dumaguete. Oo, yung